Malamang na itanong nyo na rin sa sarili nyo o sa mga tatay at tito nyo kung ano ang ibig sabihin ng TMX. Ako rin pero hindi nila alam. Ang bagong Honda TMX 155. May modified armor. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng TMX? Ang una talagang pumasok sa isip ko ay tricycle motocross. Dahil kinopya ko ang meaning sa BMX, which is bicycle motocross. Pero mali pala. O wag mo na i-google or itanong kay Alexa or kay Siri or sa ChatGPT. Sasabihin ko na lang. TMX stands for Tricycle Model Extreme. O, di ba? And now you know. Natin yung fuel consumption ng TMX 125. Right ngayon from Jensen to Jazz, Davao Occidental. 1398. Umpas tayo ng konti. Andito na tayo. 1525. Or 340. 41. Unang dumating sa Pilipinas ang Honda TMX noong taong 1976, kung kailan ipinakilala ang modelong Honda TM110. Sinundan ito ng TM125 noong 1979. At noong taong 1981, dumating na ang TMX 155. Ito na yung motor ng mga tatay at tito natin na nakita at kinalakihan ng mga 80s babies na kagaya ko. Madalas natin itong makita sa mga lumang litrato kasama ang pamilya na palilibutan ng mga pamangkin kasama ng mga tito at tatay natin na nooy mga mukhang stuntman at goons ni FPJ. Suot ang kanilang white shirt, maong jacket at white Robertson shoes na berde ang ilalim. From then on, nagkaroon na ng iba't ibang iterations ang TMX at unti-unti nang nabuo ang kanyang reputasyon bilang isang motor na matibay, matipid at maaasahan, mapabiyahe man o personal na pang-commute. Pero balik tayo sa dahilan kung bakit ko ba pinili ang TMX ulit. Medyo ilang Honda na rin ang dumaan sa akin nung nagsimula ako sa pagmumotor. Nagkaroon ako ng Honda Cub C70, Honda Wave Alpha, Honda Wave 100, Honda Scoopy, Honda Click 125, Honda PCX 150 at Honda XR 150L. Dalawang beses ako bumili ng TMX. Una nung taong 2022 para gawing adventure bike at isabak sa nooy masukal at putik-putik na daan sa may bandang Davao Occidental kung saan kami nagsasurf. PCX ang unang ginamit ko papunta dun at makailang beses ding humiga sa putikan at dumausdos pababa ang PCX gawa ng kanyang kabigatan at madulas na gulong sa mga matatarik at putikan na bahagi ng lugar. Naawa ko. Kaya yun, naisipan kong testingin yung TMX dahil mukhang magaan, mababa at itsurang pang utility talaga. At hindi naman niya ako binigo. Oo, medyo dumausdos pa rin siya pababa at nahiga pa rin sa trails pero yun ay dahil sa naka-stock gearing pa siya na 1538. Niliitan ko yung engine sprocket to 14 teeth at sumakto na ang kanyang timpla sa akyatan. Na-enjoy ko siya ng 1 taon. Eventually, binenta ko siya sa isang local sa Siargao at bumili naman ako ng XR 150L. Naging okay din naman yung experience ko sa XR 150. Hindi siya ma-vibrate kumpara sa TMX, suwabe siya sa akyatan at mas komportable ang upuan. Pero parang di ako naging masaya. Natitenga lang siya sa garahe, nakabalot ng kumot kapag off-season ng surf. Tinatamad akong ilabas siya para ipambili ng ulam dahil walang U-box. At kung sakaling ilabas ko naman siya, medyo kailangan ko pa mamili ng sapatos na medyo luma dahil sa kalawit style ng upshifting niya. At yung talsik ng tubig sa may paa at alulod kahit simpleng ambon lang dahil sa kawalan ng lower fender. Napaka-dirty. Doon ko napagtanto na mas gusto ko lang ng standard na estilo ng motorsiklo. Andun na rin sa Siargao yung XR 150L. Nabenta ko na rin at bumili ulit ako ng TMX. Iisa-isayin ko lang ang mga bagay na nagustuhan ko sa TMX. Una, magaan at parang bisikletang nilagyan lang ng makina ang bigat niya.
Hindi ako naaasiwang ilusong siya sa ilog, isabak sa putikan o iakyat sa trails at sa mga scenic views dito sa Jensan. Mababa din ang seat height niya. Sa taas kong 5'7" ay talaga namang planted ang mga paa ko sa lupa. Gusto ko rin yung retro design niya. Hindi kasi ako mamodify at makutingting sa mga accessories sa motor. Upgrade ng gulong at tamang setting ng anggulo ng manibela at levers ay sapat na para sa akin. Napaka-utilitarian din talaga ng disenyo niya. Ginawa talaga na pangkargahan ng kung ano-ano. Hindi lang surfboard ang kinakarga ko sa kanya. Pati bisikleta ko at camping gears ay walang kaproblemang itali at iplastada sa rack niya sa likod. Mini adventure bike talaga ang tingin ko sa TMX. At dahil hindi siya kasing mahal ng mga dedicated adventure at dual sports bike, hindi ako nanghihinayan na magasgasan siya at magkaroon ng mga battle scars along the way. Pero ganun pa man, syempre iniingatan ko pa rin siya ng konti. Isa pang rason ay ang kanyang fuel efficiency. Sa fuel consumption na ipinakita ko kanina, pumalo lang siya ng 41 kilometers per liter. Marahil may konting bawas na yung tangke nung sinimulan ko yung pag-measure. Pero ang katunayan ay nag-average talaga ako ng 50 to 53 kilometers per liter. You just have to take my word for it dahil wala naman akong rason para magsinungaling. Pero yep, tipid talaga siya. At yun nga, yung mga maliliit na bagay kagaya ng kickstart, toe and heel shifter, proper and functional fenders, magandang buga ng headlight, karburador at hindi FI, at kung ano-ano pa, nakuha niya talaga ang mga hinahanap ko sa isang pang-adventure na motor. Pero ganun pa man, meron din ako mga hindi nagustuhan sa TMX. Una ay ma-vibrate talaga siya dahil sa kanyang pushrod engine. Ramdam na ramdam ko yun sa manibela, especially kapag nasa 50 kilometers ka na ng biyahe. Mararamdaman mo na yung pamimitig at tingling sensation sa mga kamay mo. Either huminto at magpahinga ka muna or tiisin na lang at ipagpagpagpag ang mga kamay mo from time to time. Ramdam din ang vibration ng makina sa mga paa ko. Same case, namimitig din siya at kailangan mag-iba-iba ng pwesto para mawala. Isa pa yung foam ng upuan. Masyado siyang malambot at ramdam mong nagbo-bottom out na siya kapag matagal ka nang nakaupo. Medyo masakit sa likod. Mapapaisip ka talaga kung ilo-long ride mo siya or hindi dahil sa mga bagay na yun. Pero sa estilo ko ng pagmamaneho na nasa 40 to 60 lang ang takbo at pahinto-hinto at kumukuha ng litrato from time to time ng mga interesanteng bagay sa paligid, ay halos hindi ko na napapansin ang mga cons na yun. Oo, bumibirit din naman ako paminsan at naibirit ko na rin siya ng hanggang 95 sa straightaways at empty provincial roads dito sa amin. Ayos lang din naman, pero sa pangkalahatan ng mga biyahe ko, madalas nasa 40 to 60 lang talaga ako. Dinadama ng husto ang amoy ng dagat at simoy ng kalikasan. Kung naghahanap ka ng speed, hindi ito ang motor na para sa'yo. Pero kung economy, function at reliability ang hanap mo, this one's a good choice dahil hindi ko talaga siya bibili ng 2 beses kung hindi ko siya nagustuhan the first time. Walang garbo at mapagkumbaba. Tahimik lang na nakikihalubilo sa daan. In short, swabe lang. Parang ang haba na ng video na to Salamat dahil nandiyan ka pa rin. Hindi ko na rin alam kung paano tatapusin O siya, salamat sa oras na iginugol mo sa panonood ng video na to. Sana kahit paano ay may napulot kang impormasyon or na-entertain man lang kita. Next time ulit.